Ang malamig na dampi ng tiles at ang amoy ng chlorine ang nagsisilbing agahan ko sa bawat araw. Sa bawat kaskas ng mop sa makintab na sahig ng Smith Trading, tila binubura ko rin ang mga bakas ng sarili kong pagkatao na hindi ko kailanman nakilala. Ako, si Sarah. Isang pangalang ibinigay lamang sa akin ng mga madre sa bahay ng pag-asa. Ang ampunang naging mundo ko sa loob ng 2 dekada. Sabi ni Sister Ann, 3 taong gulang daw ako nang matagpuan sa dulo ng isang istasyon ng bus. Wala akong dalang kahit anong dokumento. Walang bag, walang sulat, walang kahit anong magsasabi kung sino ang mga magulang ko. Ang tanging bitbit ko noon ay ang isang ginto na kwintas na may pendant na isang angel. Iyon ang tanging koneksyon ko sa nakaraan na pilit kong kinakabitan. Kahit pa ang mga tao sa paligid ko ay may kani-kaniyang teorya kung bakit ako iniwan. Baka naman adik ang mga magulang mo, Sarah. Madalas asar sa akin ng mga kasama ko sa ampunan noon. O kaya naman, dahil nagdadala ka ng malas sa iyong pamilya, mas pinili nilang itapon ka. Tinatanggap ko ang mga salitang yon nang may kasamang pait sa lalamunan. Masakit isipin na marahil ay basura lang ako sa paningin ng mga taong nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit kong pinagbuti ang aking pag-aaral. Naniniwala ako na ang tadhana ay hindi palaging malupit. Na balang araw, ang pilak na isang angel sa dibdib ko ay titigil sa pag-inog at ituturo sa akin ang daan pauwi. Ngayon, sa edad na 23, narito ako sa gitna ng marangyang lobby ng Smith Trading. Tapos na ang panahon ko sa ampunan. Kailangan ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Bilang isang janitress, ang trabaho ko ay panatilihing walang bahid ng dumi ang gusaling ito. Lalo na ang opisina ng aming CEO na si Mr. Arthur Smith. Kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari mo bang i-comment kung saan ka nanonood ngayon? Mahalaga sa amin na malaman na may mga taong tulad mo na sumusuporta at nakikinig. Huwag kalimutan ay like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas marami pa tayong ibahaging kwentong inspirasyon. Balik na tayo sa ating kwento. Sarah, ano ba? Nakatulala ka na naman diyan. Nagulat ako nang marinig ko ang matinis na boses ni Renz. Si Renz ang kanang kamay ni Mr. Smith, ang taong tila may misyon sa buhay na gawing impyerno ang bawat araw ko sa kumpanyang ito. Matikas siya sa kanyang suot na suit, ngunit ang kanyang ugali ay kasing dumi ng basahang hawak ko. Pasensya na po, Sir Renz. Pinupunasan ko lang po itong mga fingerprints sa salamin. Sagot ko habang nakayuko. Hindi ko gustong salubungin ang kanyang mga mata na laging puno ng panghuhusga. Siguraduhin mo lang. Ayaw ni Mr. Smith ng madumi. At ikaw, siguraduhin mong hindi ka humaharang sa daan ko. Napakabagal mo kumilos, para kang pagong na may rayuma. Singhal niya bago naglakad palayo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng nakakairitang tunog sa sahig na kakalinis ko lang. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ng dibdib ko ay tila mas mabigat pa sa timbang puno ng tubig na daladala ko. Isang maulang umaga noon at ang lobby ay punong-puno ng mga bakas ng putik mula sa mga empleyadong pumapasok. Walang tigil ang pagmop ko, ngunit tila mas mabilis ang dating ng dumi kaysa sa paglilinis ko. Nang mapuno na ang timba ko ng maduming tubig, binuhat ko ito para dalhin sa janitor's closet. Ngunit sa kasamaang palad, saktong paglingon ko ay naroon si Renz. Dahil sa bigat ng timba at sa dulas ng sahig, bahagyang tumalsik ang tubig sa kanyang sapatos. Anong ginawa mo? Sigaw ni Renz. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Tingnan mo itong sapatos ko. Alam mo ba kung magkano ito? Mas mahal pa ito sa kabuuang sweldo mo sa loob ng 1 taon. Papasensya na po, Sir Renz. Hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po ako. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Putol niya sa akin. Nilapitan niya ako at dinuro sa mukha. Wala kang silbi. Isang hamak na janitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos ang trabaho mo. Siguro nga tama ang sabi nila, mga walang kwentang tao lang ang nag-iiwan ng anak sa istasyon ng bus. Siguro ganyan din sila kadumi kaya ka naging ganyan.
Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong bumaon sa puso ko. Sir, huwag niyo pong idamay ang mga magulang ko. Wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Talaga? At may lakas ka pang sumagot? Itinaas ni Renz ang kanyang kamay na tila ba sasampalin ako. Napapikit ako at naghintay sa impact, ngunit walang dumating. Renz, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Isang baritono at autoritibong boses ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko si Mr. Arthur Smith. Katatapos lang ng kanyang business trip at bakas sa kanyang mukha ang pagkapagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang nakatingin kay Renz. Mr. Smith, kanina pa po kayo? Tila biglang naging tupa si Renz. Wala po ito, sir. Itong janitress po kasi, napakabaya. Nabasa ang sapatos ko, kaya pinagsasabihan ko lang. Pinagsasabihan o hinihiya? Lumapit si Mr. Smith sa amin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Renz, itinayo ko ang kumpanyang ito hindi para manliit ng kapwa. Ang bawat empleyado rito, mula sa mga board members hanggang sa mga tagalinis, ay dapat tratuhin ng may respeto. Isang malaking kahihiyan sa akin na ang sarili kong assistant ay umaasta na parang diktador. Patawad po, sir. Hindi na po mauulit. Nakayukong sabi ni Renz, bagaman bakas pa rin ang pagkainis sa kanyang mga mata. Umalis ka na sa harap ko, Renz. Mag-usap tayo sa opisina ko mamaya. Utos ni Mr. Smith. Nang makaalis si Renz, hinarap ako ni Mr. Smith. Kinuha niya ang kanyang panyo at iniabot sa akin. Ayos ka lang ba, iha? Huwag mo nang pansinin si Renz. Masyado lang talagang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Salamat po, sir. Maraming salamat po sa pagtatanggol sa akin. Sabi ko habang pinapahid ang luha ko. Sa pagyuko ko, lumabas ang kwintas na suot ko mula sa loob ng aking uniforme. Ang gintong pendant na isang angel ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng lobby. Napansin kong natigilan si Mr. Smith. Tila ba nakakita siya ng multo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatitig sa pendant ko. Iha, ang kwintas na yan, pautal-utal niyang sabi. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Naguluhan ako sa kanyang reaksyon. Ito po ba? Hindi ko po alam kung saan ito nanggaling, sir. Sabi po ng mga madre sa ampunan, suot ko na po ito noong matagpuan ako sa istasyon ng bus sa gitna ng syudad noong 3 taong gulang pa lang ako. Lalong namutla si Mr. Smith. Sa istasyon ng bus, nung mahigit 2 dekada na ang nakalilipas, tumango ako. Opo, sir. Bakit po? May problema po ba? Hindi nakasagot agad si Mr. Smith. Nilapitan niya ako ng mas malapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Pangungulila, pag-asa, at takot. Hinawakan niya ng bahagya ang pendant, tila sinusuri kung totoo ba ito. Ang aking angel, ang aking maliit na angel, bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa aking noo, at ang nunal na yan, ang tanda ng swerte. Nagsimulang pumatak ang luha mula sa mga mata ng matanda. Iha, maaari ba tayong mag-usap sa loob ng opisina ko? Meron akong kailangang malaman. Meron akong kailangang ipagtapat. Sumunod ako sa kanya. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis na tila lalabas na sa aking dibdib. Sa loob ng marangyang opisina ni Mr. Smith, pinaupo niya ako sa isang malambot na sofa. Kumuha siya ng isang lumang litrato mula sa kanyang drawer at iniabot ito sa akin. Sa litrato, may isang masayang mag-asawa na may kargang isang batang babae. Ang bata ay may suot na katulad ng kwintas ko. At sa itaas ng noo, may maliit na nunal. Ang pangalan niya ay Sarah. Simula ni Mr. Smith, ang boses niya ay basag. Sarah Smith, pinangalanan namin siya sa lola ng asawa kong si Tarkina. Siya ang buhay namin. Noong unang taon niya, niregaluhan ko siya ng kwintas na yan. Custom made yan. Iisa lang ang ginawang ganyan sa buong mundo. Napahawak ako sa sarili kong leeg. Paano
Paanong nangyari ito? Huminga siya ng malalim. Tila ba dinadala ang bigat ng nakaraan? 20 taon na ang nakalilipas. Isinama ko ang anak ko sa isang business trip. Sa istasyon ng bus, hinarang kami ng 3 lalaki. Gusto nila ang pera ko, ang relo ko, ang lahat. Lumaban ako para protektahan ang anak ko. Pero pinagtulungan nila ako. Binugbog nila ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Iniwan nila ako na inaakalang patay na ako. Isang himala na buhay pa ako. Nang magising ako sa ospital makalipas ang mga araw, wala na ang anak ko. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi po ba kayo nagpatulong sa mga pulis sa paghahanap? Tanong ko, ang boses ko ay halos bulong na lang. Hinanap namin siya, Sarah. Ginawa namin ang lahat. Nagbayad kami ng mga pribadong investigador. Nagpunta sa bawat ampunan. Nagpost sa bawat dyaryo. Pero tila ba nilamon siya ng lupa? Ang asawa kong si Trina, hindi niya kinaya ang sakit. Naging delikado ang sumunod niyang pagbubuntis at nawalan din kami ng anak ng panahon na yon. Mula noon, ibinuhos na lang namin ang sarili namin sa trabaho. Umaasa na balang araw, ang tadhana ay muling magbubukas ng pinto para sa amin. Umiiyak na kami pareho. Kaya po ba ganoon na lang ang reaksyon niyo nang makita niyo ang kwintas ko? Sarah, hindi lang ang kwintas. Hinawakan niya ang mga kamay ko, ang mga mata mo, ang hugis ng mukha mo. Ikaw na ikaw ang asawa ko noong kabataan niya. Pero kailangan nating makasiguro. Gusto kong sumailalim tayo sa isang DNA test. Hindi dahil nagdududa ako, kundi dahil gusto kong bigyan ka ng katibayan na hindi ka inabandona. Na mahal ka namin at hinding-hindi ka namin sinadyang iwan. Lumipas ang ilang araw na tila ba isang panaginip. Isinagawa ang DNA test at habang naghihintay ng resulta, pinatigil muna ako ni Mr. Smith sa pagtatrabaho bilang janitress. Pinatuloy niya muna ako sa isang guest room sa kanilang mansyon. Doon ko nakilala si Trina, ang kanyang asawa. Ang unang pagkakataon na nagkita kami ay puno ng hikbi at mahigpit na yakap. Tila ba kilala ng aming mga puso ang isa't isa bago pa man magsalita ang siyensya. Nang lumabas ang resulta, positibo ito, 99%. Ako si Sarah Smith, ang nawawalang anak, bilyonaryong sina Arthur Smith at Trina Smith. Ngunit sa gitna ng saya ng aming muling pagkikita, may isang madilim na katotohanan ang lumitaw. Isang twist na hindi ko inaasahan. Nalaman ni Mr. Smith na ang impormasyong ibinigay sa mga pulis noon tungkol sa paghahanap sa kanya ay may mga butas. Sa tulong ng mga bagong teknolohiya at pagrerepaso sa mga lumang file, natuklasan na ang mga lalaking nagnakaw sa kanya ay hindi mga estranghero. Sila ay mga tauhan ng kapatid ni Mr. Smith, ang ama ni Renz. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Dad? Tanong ko habang nasa hapagkainan kami. Ang tito mo, ang kapatid kong si Alberto, ay palaging naiinggit sa tagumpay ko. Paliwanag ni Mr. Smith. Siya ang nag-utos na harangin ako sa istasyon ng bus. Ang plano nila ay takutin lang ako para hindi ko matuloy ang isang malaking deal. Pero hindi nila inaasahan na kasama kita. Nang mawalan ako ng malay, natakot sila na baka makilala mo sila. Kaya iniwan ka nila sa dulo ng istasyon, sa isang lugar na madalang puntahan ng tao, umaasang wala ring makakahanap sa'yo. Doon ko naintindihan kung bakit ganun na lang ang tindi ng galit ni Renz sa akin. Alam niya. O kahit paano, may ideya siya. Natatakot siya na kapag nalaman ang totoo, mawawala sa kanila ang lahat ng marangyang buhay na tinatamasa nila ngayon mula sa kumpanyang itinayo ng aking ama. Kinabukasan, ipinatawag ni Dad si Renz sa opisina. Kasama ako noon, hindi na bilang janitress, kundi bilang ang tagapagmana ng Smith Trading. Renz, alam ko na ang lahat. Malamig na sabi ni Dad. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa, mga confession mula sa mga dating tauhan ng kanyang kapatid na ngayon ay nasa kulungan na para sa ibang kaso. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit nagdusa ang anak ko sa loob ng 20 taon. Kagagawan lahat ng pamilya mo
kung bakit kami nagdurusa sa mahabang panahon. Namutla si Renz. Uncle, wala akong kinalaman doon. Bata pa ako noon. Pero alam mo, Renz, singit ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kaya mo ako palaging pinahihirapan. Kaya mo ako palaging hinahamak. Dahil natatakot ka? Natatakot ka na ang hamak na janitress na tinatawag mo ay ang siyang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ang pagiging malupit mo ay paraan mo para itago ang takot mo. Walang nagawa si Renz kundi ang yumuko. Tinanggal siya ni Dad sa kumpanya at sinampahan ng kaukulang kaso ang kanyang ama. Ngunit sa halip na magtanim ng galit, pinili kong maging mas mabuting tao. Dad, gusto kong bumalik sa pag-aaral? Sabi ko sa kanya isang gabi habang nagkakape kami sa terrace. Gusto kong matutunan ng negosyo, pero gusto ko ring tumulong sa mga ampunan. Ayaw kong may iba pang bata na makaramdam na sila ay itinapon lang. Ngumiti si Dad. Ang mga mata niya ay nagniningning sa pagmamalaki. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, Sarah. Narito lang ako para suportahan ka. Lumipas ang mga taon. Mula sa pagiging janitress, naging vice-presidente ako ng Smith Trading. Ngunit higit sa posisyon, ang pinakamahalaga sa akin ay ang pamilyang muli kong nabuo. Natuto akong magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sa pagtulog ko ng gabing iyon, hindi na ang malamig na istasyon ng bus ang napanaginipan ko, kundi ang isang tahanan na puno ng liwanag. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad, at sa walang hanggang pag-ibig na nagbibigay buhay. Kaibigan, maraming salamat sa panonood at pagsama sa kwentong ito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang gagawin mo? I-comment mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang kwento.